Hello po, magandang hapon po sa lahat ng nanonood at makakanood ng aking video. Gagawa na po ako ng video tungkol dun po sa nangyari sa akin sa Terminal 3 hindi po kahapon, nung 21 ng alas, mga alas 5 na po ata yun or alas 6 basta po. Ang alis ko po sa Pilipinas ay 8 o'clock. Nag-check-in po ako ng alas 4 ng hapon at nai-check-in ko yung bag ko ng maayos at pumila po ako sa immigration ng Pilipinas sa Terminal 3. Nakapasok po ako ng immigration ng walang problema kasi ako po ay babalik ng Australia as a permanent residence at may dala naman po akong visa na pinakita ko sa immigration officer. Kaya po naging smooth ang transaction namin. Kaya po naging smooth naman po yung sa immigration process ko. Pagkatapos po ng immigration process ay dadaan ka sa scanner at idadaan mo yung mga bag mo, yung hand carry mo sa scanner ng airport. Dumaan po ako sa scanner at yung bag ko sa scanner at wala naman pong naging alarm nung pinasok ko po sa scanner yung bag ko. Habang nang lumabas na po yung gamit ko at kukunin ko na doon sa pinakadulo na ng scanner nila, may lumapit po sa akin isang naka-white, hindi ko po alam kung ano pong trabaho nyo doon, basta po naka-white na babae. At habang ilalagay ko po, kasi magsusuot na dapat ako ng sapatos kasi po tatanggalin mo yung belt mo, yung sapatos mo bago ka isasama mo yun sa scanner doon. Tapos nung kinuha ko na po at magsasapatos na po sana ako, may lumapit po sa akin isang babae na nakaputi, na nakamas po siya, hindi ko po matandaan din yung pangalan niya. Ang sabi niya po sa akin is a random check. Nagulat po ako kasi bakit po magkakaroon ng random check sa airport kung wala naman naging problema sa pag-scan o sa pagdaan doon sa scanner ng bagahe ko. Sige, di sumunod po ako kasi sabi niya po ilagay ko daw yung mga gamit ko doon sa table doon sa gitna. Dinilagay ko po. From the start na po nang nangyari yun, sobrang kaba na po yung nararamdaman ko. Kasi marami po akong naririnig at marami po akong napapanood sa TV na ganun na may nangyayaring hindi maganda. Tapos nung nandun na po sa gitna, tinanong, may hinawakan po siya isang papel. Tapos po, pinunasan niya yung bagahe ko, yung luggage ko na hand carry. Inilagay niya po dun sa machine. Ewan ko po kung anong tawag dun. Tapos, nag-alarm daw po. Ang unang-unang narinig ko sa kanya, positive, 7.5 daw po. Wala siyang sinabi kung ano yung 7.5 na yon at kung ano yung nag-positive sa akin. Tinawag niya na yung isang kasama niya, yung pinaka-head ata sa kanya. Tapos, sabi nung pinaka-head, sinong nag-positive? Yung tao o yung bagahe? Sabi nung babaeng unang tumawag sa akin, sabi niya, yung daw bagahe ko. Yung bagahe ko po, yung hand carry ko na luggage, walang ibang laman kundi iPad ko. Tapos po, iniskan ulit. Punas ng maliit na papel at saka nilagay ulit. At nga daw, positive. Kaya,
The moment na yon, narinig ko sila na sabi nila, tumawag ka na ng pulis. At may dumating nga pong pulis. Yung time na po yon, sobra ng kaba ko kasi mag-isa lang ako nag-travel. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung random check na yon. Kasi kung, di ba dapat maging mahigpit kayo sa papasok sa bansa nyo? Hindi sa palabas ng bansa. Kasi bakit magdadala ang tao ng kung anong bagay or kung ano yung sinasabi nyong nag-positive sa akin na 7.5? Paano ako magdadalo nun? Ay pupunta ako sa bansa kung saan napakahigpit. Ito na nga po. Dumating ang pulis. Sabi ng pulis sa akin, wag kang kabahan, ma'am. Ano lang yan, ganyan-ganyan lang. Paano ka hindi kakabahan? Yung isang officer na nakaputi, sabi niya, hubarin mo ulit yung sapatos mo, pumunta ka ulit dun sa scanner. Hindi po ako mapalagay kasi pupunta ako dun sa scanner na kung nasaan, medyo malayo yung luggage ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pag talikod ko ba. Kung may mailalagay sila o whatever, ipaplantid nila doon sa bagahe ko kasi bukas na bukas yung bagay ko. Yung luggage ko, yung backpack ko, lahat nakabukas. Tapos, pagka-scan sa akin, bumalik ako, naglabas, nawala naman. Okay ako dun sa scanner. Tapos, sabi ng babae, isang officer doon na nakaputi, maghihintay daw ng canine dog kasi daw, kailangan daw i-snip yung bag ko kasi nga daw nag-positive. Tapos yun, mamaya-maya, dumating na yung dalawang officer na may canine dog. Sa huli po nitong video to na ginawa ko, ilalagay ko po yung video na nakuha ko habang ginagawa nila yung checking sa bag ko. Pagdating po nung officer na may canine dog, inano nila, pinaikot nila yung aso, na wala naman, hindi naman nag-react yung aso. Tapos, sobrang discrimination ang nangyari kasi may pulis, may canine dog, tapos nandun ka sa gitna kung saan naglalabasan yung mga tao. Kaya lahat ng tao nakatingin sa akin. Tapos sasabihin sa akin nung babae na officer, hindi daw yun discrimination. Bakit hindi magiging discrimination? Bakit kailangan mag-random check? Tatanungin ka kung saan ang destination mo at kung ano ang trabaho mo. Di ba dapat ang mga Pilipino secure sa bansa kung saan ka original? Ang daming Pilipinong naghihirap at nagkakaroon ng kasalanan na hindi naman nila ginawa dahil sa mga kalukuhan ngayon. Nakiusap ako sa iyo, ate. Sabi ko, ate, meron akong PTSD. Oo nga, tinawagan mo yung asawa ko. Pero ano nung sabi mo sa asawa ko? Random check, kakalmahan lang, ganyan-ganyan. Puro kayo nag-positive ako, 7.5 sa watt. Hindi nyo na nga pinaliwanag kung ano yung nag-positive na yun. May nakalkal ba kayo? May nahanap ba kayo sa luggage ko? Yung trauma binigay nyo sa akin, hindi basta-basta nawawala. Simula Pilipinas hanggang Hong Kong, dumaan ako sa scanner ng Hong Kong, walang nangyari. Same bag, same luggage, same things ang dala ko. Pero wala. Dumaan ako
ng custom ng Australia, wala rin. Pero sa inyo kayo, sobrang ginawa nyo sa akin. Sa mga makakanood nito, mag-ingat kayo sa Terminal 3. Dapat pag magte-Terminal 3 kayo, hindi kayo mag-isa. Kasi lahat, iisipin mo na pag nasa sitwasyon ka na ganon. Yung kukunin ka, dadalhin ka dun sa scanner, tapos iiwan mo yung bag mo sa harap nila. Kahit pa may mga may pulis doon, tsaka may dalawang officer ng K9, hindi mo alam kung pagkakatiwalaan mo sila. Kasi nga maraming beses, maraming napapanood, maraming nababalita na halos sila pa rin ang gumagawa ng mga mali. Tapos, pagkatapos nyo akong matenga ng matagal doon, at buti ng stress ko, atakihin ako ng paspas ng PTSD ko. Wala kayong nagpapirma pa kayo? Ano yun? Tapos binidyo nyo ko. Para saan? Accomplishment nyo? Mga sistema nyo? Kailangan magkaroon ng issue na ganon para matawag na meron kayong accomplishment? Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin ako makaget over sa nangyari sa akin. Tapos sasabihin nyo, swerte lang ako kasi ako ang natapatan ng random check nyo. Hindi ako swerte. Hindi swerte yun. Hindi pagiging swerte ang natapatan nyo. Dahil nakakatrauma. Hindi basta-basta. Paano kung iba na lang yung natapatan nyo na may matanda o kaya may sakit? Na malala sa sakit ko? Ano kaya yung mangyayari sa kanila kasi mag-isa lang sila nagtatravel? Di ba dapat secure? Di ba dapat sa Pilipinas, pag nasa Pilipinas ka dahil bansa mo, secure ka? Hindi yung ba yung kakatakutan mo, yung pa yung magiging nightmare mo sa buhay. Kaya panawagan ko sa lahat ng magta-travel, kung Terminal 3 ang pupuntahan nyo, huwag kayong mag-travel mag-isa. Dapat lagi kayong may kasama. Para pag napunta kayo at nadapat kayo na sinasabing swerte ka dahil na random check ka, may kakampi ka, may kasama ka doon, merong titingin sa luggage mo, magiging secure yung pakiramdam mo. Pero pag mag-isa ka, kagaya ko sa nangyari sa akin, hindi ganon kadali. Akala nyo, nagkaroon kayo ng accomplishment, may ilalagay nyo sa record. Pero, yung taong taong ni-random check nyo, anong nakuha? Trauma, takot. Sa uli po nito, ng video na to, ilalagay ko po yung video yung nakuha ko nung ginagawa po nila yung pag-search sa bag ko. Maraming salamat po. Please share this video para makarating sa dapat maabot ng video na to para wala nang maging kagaya kung matrauma sa nangyari. Maraming salamat po.
Sir, Senator Andres can have a seat.